Nang putulin ni Yuwon ang braso ng isa sa mga Time Patrol officer, ang opisyal ay nagulat na lampas sa mga salita, ganap na hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Habang nagsisimulang tumulo ang dugo mula sa naputol na paa, nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong lugar habang ang AI function ng kanyang suit ay agad na nagulat. Pagsisimula ng emergency hemostasis, desperadong sinusubukang pigilan ang pagdurugo at patatagin ang kanyang kalagayan. Nang marinig ang opisyal na sumisigaw tungkol sa kanyang braso, si Shin Myusong, na nakapigil pa rin na ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isa pang TP officer, ay labis ding nagulat na ang kanyang ninuno ay pinutol lang ang braso ng isang Time Patrol officer. Halos hindi makapaniwala si Myusong sa kanyang naririnig, lalo na sa nangyari mismo sa harapan niya. Dahil hindi na ito simpleng paghaharap sa mga kakaibang tao mula sa hinaharap, si Yuwon ay talagang nasugatan ng isa sa kanila nang napakalubha na pinutol niya ang kanyang braso nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay hinawakan ni Yuwon ang TP officer sa lalamunan at itinaas siya sa hangin. Binuhat siya ng walang kahirap-hirap na parang walang bigat ang kanyang timbang. Lahat ng iba pang TP officers ay agad na itinutok ang kanilang mga baril kay Yuwon. Ang kanilang mga armas ay direktang nakatutok sa kanya habang sinabihan siyang mag-freeze at binalaan na kung siya ay gumalaw, sila ay babaril. Sa sandaling yun, sa loob ng ulo ni Yuwon, ipinaalam ni Nano sa kanya na ang lahat ng mga baril ay kasalukuyang nakatutok sa gumagamit at nagtanong ng pahintulot. Sinabi kung dapat nitong i-activate ang Gatherium nanosuit. Mahinaong inutusan ni Yuwon si Nano na hindi ito kailangan at ito ay maayos sa ngayon. Walang ipinakitang pag-aalala sa kabila ng maraming baril na nakatutok ng diretso sa kanya. Ang opisyal na nakapin kay Myusong gamit ang kanyang binti ay nagmura. Sinabing si Yuwon ay isang martial na artista na may superhuman na kakayahan at iniutos sa iba na sa sandaling siya ay gumalaw. Sila ay paputok. Nang marinig ito, nagtaka si Myusong kung paano ipinagbabawal ang Time Patrol na atakihin ang mga tao ng nakaraan. Gayunpaman, sila ay inuutusan na pumutok sa kanyang ninuno. Iyon ay maaaring magbago ng kasaysayan. Ang kaisipan ay agad na nagpaliwanag sa kanya kung gaano kapanganib ang sitwasyon. Dahil kung ang Time Patrol ay tunay na sumunod sa kanilang sariling mga patakaran, hindi sila dapat naghahanda na barilin ng isang tao mula sa panahong ito. Ngunit mabilis na napagtanto ni Myusong na alam na ng TP na sa sandaling magkaroon ng time paradox, ang hinaharap ay haati sa maraming timeline. Ibig sabihin ay malamang na handa silang tanggapin ang mga kahihinatnan ng pagbabago ng kasaysayan sa halip na hayaang magpatuloy si Yuwon. Habang hinihigpitan ni Yuwon ang kanyang pagkakahawak sa TP officer, tumingin siya sa kanila ng may malamig, nakakatakot na tingin. Sinabi niya sa kanila na hindi niya alam kung sino sila. Ngunit isang bagay ang tiyak, sino mang gumalaw kahit kaunti mula sa sandaling ito ay mamamatay. Nagsalita si Yuwon sa sinaunang wikang Chino at dahil doon, hindi siya maintindihan ng mga TP officers. Isang opisyal ang nagsabi, ano ang sinasabi ng baliw na ito? Akala ba niya ang mga martial na artista ay hindi namamatay sa mga bala? Siya ay malapit ng barilin si Yuwon at sinubukan siyang pigilan ng isa pang TP officer, binalaan siyang huwag kumilos ng walang ingat, ngunit huli na ang lahat. Sa huli, binitawan ito ng isa pang opisyal dahil ang opisyal na hinawakan ni Yuwon, na ang pangalan ay James, ay nakasuot ng time suit, at ang suit ay bulletproof. Dahil dito, binaril ng TP officer si Yuwon, patuloy siyang bumaril, nagpapaputok ng paulit-ulit ng walang tigil habang ang mga putok ng baril ay mabilis na umalingaw sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, sigurado na siya na si Yuwon ay puno na ng butas, at ang kaisipang sa wakas ay napabagsak ang misteryosong martial na artista ay pumuno sa kanya ng kaginhawahan at kaligayahan. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay hindi nagtagal habang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang makita niya sa pamamagitan ng usok na si Yuwon ay nakatayo pa rin ng ganap na hindi nasaktan. Hawak pa rin ni Yuwon si James sa hangin. Habang kumukupas ang usok, ang nakikita ng lahat ng TP officers ay isang tunay na nakakatakot na tanawin. Napigilan ni Yuwon ang lahat ng bala sa gitna ng hangin gamit ang isang hindi nakikitang chi wall at chi control, na nag-iwan sa mga bala na nakasabit sa paligid niya na parang ang oras mismo ay tumigil. Ang mga bala na dapat ay palm unit sa kanyang katawan ay sa halip ay nakabitin ng walang galaw sa hangin, ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pagkatapos, sa isang simpleng kilos ng kanyang daliri, ipinadala ni Yuwon ang lahat ng nakasabit na bala patungo sa opisyal na bumaril sa kanya. Ang lahat ng bala ay tumusok sa opisyal,
na ginawang puno ng butas ang kanyang katawan habang ang dugo ay tumutulo mula sa mga sugat at ang puwersa ng epekto ay nagtapon sa kanya. Bawat TP officer ay lubos na nagulat, ang kanilang mga isip ay nagpupumilit na proseso ang nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Paano napunit ng ganun kadali ang isang bulletproof suit? Nagtataka sila. Ito ba ay tunay na isang martial na artista? Ang TP officer na nasa tabi ng opisyal na bumaril kay Yuwon ay natakot at hindi siya makapaniwala. Nakita niya itong imposible dahil ang M320 ay walang recoil at bumabaril sa 1200 meterpersecond habang ang bawat bala ay nagdadala ng higit sa 3,500 joules ng kinetic energy, at gayunpaman, hinarang sila ng martial na artistang yun mula sa distansyang ito. Iilan lamang sa mga martial na artista ang nakakaiwas o nakakapigil ng mga bala. Ngunit ang pagharang ng isang putok mula sa 12 metro lamang ang layo ay halos imposible. Hindi maintindihan ng opisyal kung paano makakayanan ng isang tao mula sa panahong ito ang gayong firepower, lalo na ang manipulahin ang mga bala matapos itong pigilan. Muli na namang sinabi ni Yuwon sa lahat ng TP officers, tulad ng binalaan na niya sila na kung sila ay gumalaw, sila ay mamamatay. Isang TP officer ang nagtanong kay Yuwon kung sino siya at kung siya ay tunay na isang martial na artista. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwala habang tinitingnan niya ang imposibleng tanawin sa harapan niya. Lubhang natakot si Myusong dahil ang kanyang ninuno ay pumatay lang ng mga miyembro ng Time Patrol at sinubukan niyang balon si Yuwon sa pagsasabi sa kanya na kailangan niyang tumakbo. Alam ni Myusong na ang mga taong pumapalibot sa kanila ay hindi ordinaryong mga kaaway at kung magpapatuloy si Yuwon sa pakikipaglaban sa kanila, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging mas seryoso. Ngunit ang TP officer na yun ay tumapak sa vocal cord ni Myusong, pinigilan siyang magsalita at pinigilan siyang balaan pa si Yuwon. Biglang napansin ni Yuwon na ang lahat ng TP officers ay naging napaka-alerto, ngunit kakaiba, lahat sila ay tahimik, ang kanilang mga katawan ay naninigas na parang naghihintay sila ng isang bagay, ngunit wala sa kanila ang nagsasalita ng malakas. Ngunit ipinaalam ni Nano kay Yuwon na nakakatuklas ito ng audio sa ibang frequency at nagulat ng mga nakuhang komunikasyon ng kaaway. Narinig ni Yuwon ang komunikasyon ng TP at ang mensahe ay malinaw, lahat ng unit, maghanda para sa anti-gate combat. Dahil dito, ang lahat ng TP officers ay naging invisible habang ina-activate nila ang kanilang stealth mode. Ang kanilang mga katawan ay nawala mula sa normal na paningin ni Yuwon. Ngunit nakikita pa rin sila ni Yuwon, kahit na ang teknolohiyang kanilang inaasahan ay sapat upang itago sila mula sa ordinaryong mga mata. Ang pangunawa ni Yuwon ay nagpapahintulot sa kanya na masubaybayan ang kanilang presensya sa kabila ng kanilang mga pagtatangka na itago ang kanilang sarili. Narinig ni Yuwon ang isang opisyal na nagsasabing ang mga martial na artista ng panahong ito ay tunay na kahanga-hanga at kailangan niyang itigil ang pagtrato sa kanya na parang tao. Ang tono ng opisyal ay nagbago habang sa wakas ay naunawaan niya na ang ordinaryong mga palagay ay hindi na naangkop kay Yuwon. Pagkatapos ay inutusan niya si James na gamitin ang electromagnetic shield upang makalayo kay Yuwon. Pagkatapos ay inilabas ni James ang isang taser mula sa kanyang likuran at binigyan ng kuryente si Yuwon, nagpadala ng isang malakas na electrical current sa kanyang katawan, ngunit nanlaki ang mga mata ni James sa pagkabigla nang hindi man lang nito nagasgas si Yuwon. Ang atake na dapat ay nagpawalang kilos sa isang normal na tao ay walang nakikitang epekto sa kanya. Natakot si James, iniisip, ito ay kabaliwan. Ang martial na artistang yun ay nagtiis ng libu-libong volts gamit lamang ang kanyang katawan, sapat na ang boltahe na yun upang patumbahin ang isang malaking grizzly sa isang iglap. Gayunpaman, si Yuwon ay nakatayo doon na parang walang nangyari. Napagtanto ni James na ito ay hindi tao. Nang makita na ang pag-atake ay ganap na nabigo, sinabi lamang ni Yuwon na hindi bababa sa ganito karami ang dapat kailanganin upang maituring na nakuryente. At pagkatapos ay binigyan ni Yuwon ng kuryente si James gamit ang isang napakalaking halaga ng lightning chi. Ang napakalakas na electrical force ay sumisidhi kay James, na naging dahilan upang siya ay umungol sa sakit habang ang AI ng kanyang suit ay nagulat, nasira ang insulation function, error. Ang suit ay nagpupumilit na protektahan siya habang ang napakalaking lightning chi ay nananaig sa kanyang defensive functions, na nag-iwan kay James na hindi makayanan ang pag-atake. Biglang may napansin si Yuwon na nagmumula sa likuran niya, at mabilis siyang lumingon at nag-deploy ng chi wall. Ito ay isang bala lamang,
Labis na nagulat si Yuwon nang makita niyang ang bala ay nagawang tumusok sa kanyang true key barrier. Ang atake ay hindi katulad ng ordinaryong mga bala na kanyang pinigilan noon at kahit ang kanyang malakas na defensive barrier ay natagos. Dahil sa pagbagal ng bala ng Chi-Wall sa isang sandali, nagawa ni Yuwon na makaiwas dito, kumilos ng sapat upang maiwasang tamaan ng diretsyo, habang ang bala ay dumaan sa espasyo kung saan si Yuwon at tumama sa lupa. Lumikha ito ng isang higanteng buta sa lupa, na nagpapakita kung gaano kalaki ang mapanirang kapangyarihan na taglay pa rin ang bala kahit na matapos basagin ang kanyang depensa. Nahirapan si Yuwon na paniwalaan na kahit na matapos tumusok sa kanyang true key barrier, may natitira pa itong ganoong kalaking kapangyarihan. Ang mga nakatagong sandata na tinatawag na mga bala ay kahanga-hanga na. Ngunit ang isa mula kanina ay naglalaman ng napakalaking vibration, na ginagawa itong panimula na naiiba mula sa mga bala na kanyang hinarap kanina. Sa sandaling yon, nagulat si Nano na ito ay isang ultra vibration round. Ang kanilang napakataas na frequency vibrations ay nagpapalaki ng kinetic energy at nag-disassemble ng lahat ng uri ng defensive barriers. Nang marinig ito, isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Yuwon na parang nasasabik siya, sa halip na matakot sa pagtuklas ng isang sandata na may kakayahang tumago sa kanyang true key barrier. Si Yuwon ay tila tunay na interesado dito dahil ang kaaway ay sa wakas ay nagpakita sa kanya ng isang bagay na may kakayahang huminin ang kanyang mga depensa. Sinabi ni Yuwon na tila hindi pa nila ipinapakita sa kanya ang lahat ng kanilang makakaya. Ang opisyal na bumaril ng ultra vibration round ay hindi rin makapaniwala. Iniisip niya na si Yuwon ay nakatakas lamang sa unang putok sa pamamagitan ng swerte. Naniniwala na walang paraan na ang isang tao ay patuloy na makakaiwas sa isang sandata ng antas na ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang squad isa na mag-volley fire gamit ang ultra vibration rounds. Dahil dito, nagsimulang bumaril si squad isa kay Yuwon, nagpadala ng maraming ultra vibration rounds patungo sa kanya ng mabilis na sunod-sunod, ngunit si Yuwon ay nanatiling kakaibang napakakalma, nakatayo sa pwesto habang ang mga paparating na bala ay lumalapit, hindi siya nagpanik o nag-attempt na umatras, sa halip ay mahinahong pinagmamasdan ang mga pag-atake na parang naghihintay siya ng tamang sandali. Sa huling sandali, sinimula ni Yuwon na hatiin ang ultra vibration round sa kalahati gamit ang hindi nakikitang sword chi. Ang mga bala na idinisenyo upang pang-unit sa mga defensive barriers ay hinihiwa bago sila makarating sa kanya. Ang kanilang mapanirang kapangyarihan ay ginawang walang silbi ng hindi nakikitang mga talem na kinokontrol ni Yuwon. Ang opisyal na nag-utos sa unang squad ay natakot, iniisip, ano na naman yun? Ipinaalam ng AI ng kanyang suit sa kanya na ang ultra vibration ay nakita mula sa isang hindi nakikilalang sword-shaped energy. Ang impormasyon ay nag-iwan sa kanya na mas naguguluhan dahil dapat ay walang nakikitang sandata sa mga kamay ni Yuwon. Gayunpaman, ang AI ay malinaw na nakakatuklas ng isang bagay na hugis espada. Ang lahat ng mga espada ni Yuwon na gawa sa invisible sword chi ay nanginginig na ngayon. At ang hindi nakikitang mga talem ay gumagawa ng parehong uri ng ultra vibration na taglay ng sariling bala ng TP, tila naunawaan ni Yuwon ang prinsipyo sa pamamagitan lamang ng pagsaksi sa mga bala. Pagkatapos ay inilapat ito sa kanyang sariling sword chi. Habang itinutok ni Yuwon ang kanyang mga espada sa mga TP officers, sinabi niya na may natutunan siyang kapaki-pakinabang muli at ito ay kumonsumo ng mas kaunting true key kaysa sa pag-concentrate nito sa isang punto. Sa halip na pilitin ang lahat ng kanyang true key sa isang puro atake, nakahanap siya ng paraan upang gawing nanginginig ang kanyang formless sword chi ng may napakalaking mapanirang kapangyarihan habang kumokonsumo ng mas kaunting enerhiya. Lahat ng TP officers ay lubos na nagulat, hindi sila makapaniwala na ang isang lalaki mula sa sinaunang China ay natutunan ito sa pamamagitan lamang ng panunood. Ang bagay na kinailangan ng kanilang teknolohiya upang mabuo ay ginagaya ng isang martial na artista na nagmasid lamang nito sa labanan. Nagulat si Nano na pinapanatili ang Ultra Vibration Formless Sword Panel System. Sa tulong ng targeting system ni Nano, tinarget ni Yuwon ang lahat ng TP officers, sinusubaybayan sila kahit sa pamamagitan ng kanilang stealth mode at kinukundado ang kanilang mga posisyon ng may nakakatakot na katumpakan. Pagkatapos, sa isang nakakatakot na tono, sinabi niya sa mga TP officers na dahil gumalaw pa rin sila, ngayon ay oras na upang mamatay. Lahat ng opisyal ay natakot habang napagtanto nila na ang babala na ibinigay ni Yuwon sa kanila kanina ay hindi isang walang laman na banta. Isang opisyal ang nag-utos, kung sakali, ay deploy ang shield, ngunit bago pa siya matapos, pinutol ng walang hugis na espada ni Yuwon ang kanyang ulo.
Ang pag-atake ay nangyari nang napakabilis na ang opisyal ay walang sapat na oras upang i-activate ang kanyang depensa. Ganito rin ang nangyari sa iba. Sinimulan ni Yuwon na patayin ang mga TP officers ng paisa-isa. Ang kanyang hindi nakikitang mga espada ay pumutol sa kanilang mga depensa at katawan bago pa sila makareact ng maayos. Ang larangan ng digmaan ay napuno ng mga labi ng mga Time Patrol officers habang ang grupo na tila napakalakas ilang sandali lamang ang nakalipas ay mabilis na nababawasan ng mga pag-atake ni Yuwon. Isang opisyal ang lubos na naguluhan, hindi maintindihan kung paano naging laban sa kanila ang sitwasyon ng ganito. Nagtataka siya kung paano nakita ng martial na artistang iyon ang stealth mode dahil ang kanilang teknolohiya ay espesyal na idinisenyo upang gawin silang invisible at imposibleng subaybayan ng ordinaryong paraan. Gayunpaman, inaatake sila ni Yuwon na parang nakatayo sila ng diretso sa harapan niya. Sa oras na ito, karamihan sa mga TP officers ay napunit na, nag-iiwan lamang ng ilan sa kanila na buhay. Nagulat muli si Nano. Aktibo ang real-time augmented reality vision, siyam na natitirang kaaway. Nagpasalamat si Yuwon kay Nano, kahit na walang tulong ng augmented reality, nakikita pa rin niya ang mga TP officers. Para kay Yuwon, ang stealth technology na nagtakot at nagpahiwatig sa mga Time Patrol officers ay hindi na sapat upang itago sila sa kanya, at sa kanyang hindi nakikitang sword shi na handa, patuloy niyang hinarap ang natitirang mga kaaway nang walang kahit kititing na senyales ng takot.